Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Hallelujah. I praise God. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakataon na magamit po ang inyong lingkod sa pagpapahayag ng kanyang mga salita. Kagaya nga ng kanta, no? Naway patnubayan tayo ng Diyos, no? Para makita natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng mensaheng ito. Purihin ng Diyos. Nais ko po ang lahat na anyayahan na tumayo, no? Para sa isang panalangin. Samahan po ninyo ako bago tayo magsimula at tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, ikaw po'y aming pinupurit, sinasamba sa lugar na ito, Ama. Kami po'y nagpapasalamat, Ama, sa iyong patnubay at gabay at pag-iingat sa bawat isa. Salamat po, Ama, sa bawat isa na iyong pinagkalooban ng biyaya, biyayang kaligtasan at biyaya ng mga pangangailangang finances sa bawat isa. Salamat po sa kagalingan, salamat po sa lahat-lahat, ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaang pag-ibig sa amin, Ama. Ibinabalik po namin ang papasalamat at pagsamba lamang sa iyo, Ama. At Ama, sa umagang ito, aking pong hinihingi, Ama, na patnubayan niyo po ang inyong lingkod. Gamitin po ninyo ayon sa inyong kalooban, Ama. Puspusin mo nawa ako ng iyong karunungan at kaunawaan at itago niyo po ko sa inyong likaran na ang lahat ng aking sasabihin ay ayon sa katotohanan at ayon sa iyong katuwiran, Ama. Ipinagkakatiwala ko ang mensaheng ito. Puspusin mo ng papapala, buksan mo ang kaunawaan, karunungan ng bawat isa. Buksan mo ang kanilang pusong masunurin, Ama. Anaway ang lahat ng iyong sasabihin at ipapahayag ay aming matupad sa aming bawat araw-araw na pamuhay sa mundong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang tagal kong nakatayo dito. So bawat pagtayo natin dito, parang talagang nakakakaba. Nakakatakot kasi nga talagang parang nakalagay sa bawat tumatayo dito ang mabigat na responsibilidad. Dahil po kapag ikaw ay nagpahayag dito ng mali, maliligaw po ang lahat. Kaya nakakatakot at ang bawat pastor na tumatayo dito, ang bawat lingkod ng Diyos na tumatayo dito ay talagang nag-aaral po at sinusuri ang kanyang mensahe dahil natatakot po siyang magkamali sa Panginoon. No? Amen. Sige po. Ngayong umaga po, ang ating pag-uusapan ay ito po. Keep the faith burning. So, keep the faith burning. So, tayong lahat po, ito po ang panawagan at pakiusap ng ating mahal na Apostol Pablo. Ang ating teksto po ay mababasa natin sa unang Korinto, chapter 16, verse 3 to 14. Sige, basahin po muna natin. Nandiyan naman na. Nagdala lang ako ng Bible para kung sakaling hindi gumana ang aking PowerPoint. Kaya nandiyan lang yan. So, since nandiyan naman, di na ako babasa. Sabi dito sa ating teksto, be watchful. Sabi niya, stand firm in the faith. Act like men. Be strong. Let all that you do be done in love. Hallelujah. Praise God, no? Napakaganda pong paalaala. Ito pong teksto natin, bigyan na natin ng konting kwento, no? Next slide po, no? Itong teksto natin ay panghuling bahagi ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, no? Paul wrote 1 Corinthians during his third missionary journey near the end of his 3-year ministry in Ephesus. Mababasa natin sa Acts 19:21-22. Ayan. So, hindi kwento lang, no? So, nasusulat po. Okay. So, ito po, ang teksto ay huling bahagi, no, na chapter 16 sa 1 Corinthians, huli na to, no? Bilang pagpaalaala sa mga mananampalataya sa Korinto. So, ano bang problema sa Church of Corinth? Tingnan natin, no, yung major problem ng Church of Corinthians at ihahambing natin sa kasalukuyan nating panahon, no? Para mas maunawaan natin. Okay, next slide po. So ito daw yung major problem during their time, dun sa Church of Corinto. Sabi doon, disunity, hindi pagkakaisa.
nagkakabahabahagi sila. Kung alala mo yung kwento na pumipili sa ako kay Apollos, ako kay, diba? So, disunity, hindi sila nagkakaisa. Second, sexual sin. Oh. So, dito ba sa atin ngayon, nangyayari ba ang hindi pagkakaisa? Sa balita, mayroon tayong hindi pagkakaisa. Doon sa mga leader lang natin, di ba? At dito rin, maaari, no? Hindi natin alam, pero may mga pangyayari na hindi tayo nagkakaisa. Hindi tayo nagkakaunawaan. May kanya-kanya kasi tayong opinion at may kanya-kanya tayong So, hindi tayo nagkakaisa. Pangalawa, sexual sins. Nangyayari, laganap at talamak. Di ba? Ano ba yung sexual sins? Ito po yung sex behind marriage. Kung hindi ka pa kasal, ay wala kang karapatang makipag-engage doon. Kasi kasalanan po yun. Pero ngayon, talamak po yan. No? Wala na ang sacredness at sex. Na ito'y regalo, biyaya ng Diyos sa bawat mag-asawa lamang. No? Kaya naging siya kasalanan. So, ibig sabihin, nung panahon nila, problema din natin ngayon. Pangatlo, ano pang problema ng Church of Corinth? Immorality. Marami ngayon. Di ba? Mag-asawa. May nangangaliwa. Di ba? At napakadali na lang. Wala nang respeto sa bawat mag-asawa na ma-engage sa ibang relasyon. Ibig sabihin, nangyayari din ngayon. No? Ang dami kong alam. Matagal ako sa 29 years ako sa korporasyon. Ang dami kong nalalaman na kwento na immoralidad. So, ano pang apat? Ito, number 3 pala. Hindi ko na kasi ito naman parang wala na. Kasi na-address na ngayon yung fairness. Diba? Fairness ng babae at lalaki. The issue of women. Ito kasi mababasa natin sa verse, na ang mga babae during their time, talagang dapat tahimik lang. Hindi sila pwedeng magsalita. No? Hindi sila pwedeng magsalita. Mababasa niyo sa 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Kung gusto nyong buksan ang inyong Biblia at basahin, nasusulat po yun. Pero during this time, parang equal na. Nabibigyan na ng pagkilala ang mga babae ngayon. At hindi na sila tinatalian o nakatanikala sa kanilang mga opinion at binibigyan na sila ng patas na pagkilala. So, hindi natin issue ngayon yon. Although may ibang bansa, pinapaano nila yan, pina-implement. And number 4, immodality, nasabi ko na. Next, number 5, spurious speaking in tongues. Ano to? Yun yung mga fake news. Nagsasabi ka na hindi totoo. O mag-testify ka na hindi totoo, kasalanan po yun. Naging problema pala ng Corinthian, no? So, ngayon, i-reflect natin, yung mga sinabi ba nating problema nangyayari ngayon? Kung nangyayari, ibig sabihin, itong paalala ni Apostol Pablo, karapat-dapat na pag-usapan. Kasi ang problema doon sa Corinto, yung mga mananampalataya sa Corintio, napakahirap nilang iwanan o talikuran yung pamumuhay na nakasanayan nila. No? Talagang grabe. No, totoo naman, kahit sa atin ngayon, kapag kung ano yung nakasanayan natin, kung ano yung comfort zone natin, yun ang pinipilit natin gawin. Kapag mayroong nag-correct sa atin, nagtama sa atin, kaaway na natin. Amen? Totoo ba? Tama ba? Kapag may nag-tweet sa atin, at maapektuhan yung ating paniniwala at tawag dito ay maapektuhan yung ating daily lives, sa experience yan sa trabaho, kapag mayroong bagong systems memo, ang may-ari o kunyari, yung management na pagkukorek doon sa kung anong nakasanayan natin, ang daming reklamo. Pahirap na naman yan. Di ba? Hindi nila iniisip tayo. Iniisip lang nilang kumita. Ang daming concern, no? Same thing din sa atin nangyayari ngayon. Kapag mayroong bagong implementasyon o bagong may nagturo sa atin, ang dami rin natin reklamo. No? So, ibig sabihin, dapat lang talaga na na pag-usapan natin. Ano nga ba ngayon ang tawag dito? Suggestion ni Apostol Pablo.
sa bawat mananampalataya at sa atin na rin sa panahon natin to keep the faith burning. Sabi ko nga kanina, ang napakahirap nilang iwanan. Yung pamumuhay sa mundo, hindi nila ma-separate ang pamumuhay sa bilang espiritu. Kasi tayo tinawag na mamuhay ayon sa espiritu eh. Kasi ang lahat na tumanggap kay Kristo, ini-encourage ni Apostol Pablo na mamuhay ayon sa espiritu, hindi na ayon sa mundong ito. Tama po ba? Seryoso natin. Wala pa naman akong kwento. Wala pa naman akong bahong-bahong kwento. So, next. Sige, ano nga ba ang suggestion ni Apostol Pablo? Base doon sa teksto na binigay niya. Sabi ko nga, panghuling bahagi ito. Paalaala ni Apostol Pablo. Sabi dito, number 1, be watchful. Diba? Galing sa teksto natin. Sabi, be watchful. Paano ba natin gawin ito? Bilang mananampalataya, be watchful. Sabi nila. Be watchful daw by being aware and vigilant of the devil's scheme. Ibig sabihin, dapat aware tayo kung ano yung tama at mali. At ano ang mga gawa ng Diablo at ang gawa ng Diyos. Amen? Ano ba ang katwiran ng Diyos at ano ang panglilin lang na ginagawa ng Diablo? Kaya sabi na, be watchful, be aware. Bakit? Nangyayari ngayon eh. Ang tama, nagiging mali na. Naniniwala ba kayo doon? Marami ngayon, ang dami nating nababasa sa Biblia na ngayon, naitatama na. Sabihin natin, ang pagnanakaw. Ang pagnanakaw. Ngayon, nowadays, parang binibigyan na natin ng dahilan na parang tama ang pagnakaw. Bakit? Example natin. May isang matandang nagnakaw ng mangga. Ano yun ha? Nasa balita yun. Tapos nung hinuli yung matanda, dahil nagnakaw siya ng mangga, ang daming umulan na kwento sa social media, kawawa naman ang matanda. Diba? Matanda na, kinulong pa. Tapos sasabihin, ang samantalang ang ating mga opisyalis ng gobyerno, milyon-bilyon ang ninanakaw, hindi naman napatunayan. Hindi naman nakita ang nagnakaw talaga. Although pero lahat ay dadaan sa korte. Yun talaga. Siya nakita on the act nagnakaw. So, anong natin, pinupunto natin? Mali pa rin. Diba? Kahit matanda na siya, dahil mali ang pagnakaw, dapat hindi natin i-justify. Na naging tama ang gawa niya, dapat hindi siya ikulong kasi nga, matanda. Yun. So, yun ang problema natin. Be watchful. Be vigilant. Ano ba ang tama at mali? Okay? Tapos sabi dito, be observant. So bilang ako ito isa sa problema ko. Wala na akong pakialam sa nung ako yung nagtatrabaho pa. Nakafocus na lang ako sa trabaho. Wala na akong pakialam sa nangyayari sa paligid ko, sa mga kasamahan ko. Kaya nahuhuli ako sa kwento. May nangyayari na pala, hindi ko pa alam. Kaya tuloy, ang maliit na bagay na kung nalaman mo sana na itama mo na, hindi na sumiklab ng malaki. Okay? So saan natin i-apply? Most of the time, maganda to sa apply sa ating pamilya. Amen? Kung mayroon ng maliit na bagay na nag-uumpisa na hindi maganda sa pamilya, dapat aksyonan na. Madaling putulin ang kasisibol pa lang kaysa puno na. Subukin mo patayin ang puno, napakahirap patayin. Putulin mo yan, magsasanga, 2, 3. Amen? Pero kapag kasisibol pa lang, pag binunot mo, di ba? Napakadali. Kaya dapat, sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, paano ka magiging watchful? Being observant. Sabi mo, nangyayari. Pakiramdaman mo, nangyayari. Ito bang anak ko may ginagawang mali? Ito ba, mayroon bang hindi pagkakaunawaan sa magkakapatid? Ang relasyon ba sa pamilya ay nasisira? Be observant. At bilang, mamaya, natin, kasama yun sa natin, dapat, pasimula pa lang, pinuputol na natin. Pasimula pa lang yung problema, ayusin na natin. Amen? Kaya sabi ni Apostol Pablo, be watchful. Bakit? Masisira ho ang iyong pananampalataya kapag may kaguluhan sa pamilya. Tama? Mali?
kapag ka ang anak mo napahamak o may hindi magandang nangyari, nasisira ho yung pananampalataya sa Diyos. Lord, bakit nangyari sa amin to? Eh, di ba, may pananampalataya ako. Ako'y nagpipray sa'yo, ako, naglilingkod sa'yo, pero bakit na sa amin nangyari ito? Di ba? Nasisira. Kaya, to keep the faith burning, sabi na, be watchful. Maliit pa lang na bagay, umpisa pa lang, putulin mo na. Ituwid mo na. Itama mo na. Amen? So, tama ba ang sabi ni Apostol Pablo? Okay. So, next, suggestion. Sabi dito, stand firm in the faith. Sabi ni Apostol Pablo. Sabi diyan, stand firm in the faith. Iramin ko lang yung sinabi din, suportahan ni sa Ephesians kay Apostol Pablo din to. Ephesians 6:11. Sabi diyan, put on the armor of God so that you will be able to stand firm against scheme of the devil. So, sabi niya, stand firm. So, panindigan natin, itong pananampalatayang ating tinanggap kay Kristo, ang biyaya ng Diyos na ibinagkaloob sa atin ay panghawakan natin. Let us stand firm. Huwag nating hayaan ma-shake ito sa anumang uri ng pagsubok, anumang uri ng kung anong nangyayari ngayon, dapat hindi tayo aayon kung mali. Amen? Kasi, sabi ko nga sa isang mensahe ko, nasa nasa panahon ng, tawag ito, nakalimutan ko tuloy, no? Ano ngayon nangyayari? Ano ngayon kasal ko yan? Dahil election, di ba? So, ano ngayon nangyayari? Anong campaign period? Campaign period ngayon. Ang Diablo, sinasabi niya, ito masarap. Di ba? Ito maganda. Di ba? Ito gawin mo. Kasi, ito'y magpapagaan sa buhay mo. Di ba? Pero hindi ayon sa katwiran ng Diyos. Sabi ng Diyos, stand firm. Mali yun eh. Bakit natin, bakit tayo aayon sa mali? So, sa panahon ngayon, naging masipag din ang Diablo. Sa paglilinlang sa atin, bawat isa. So sabi dito, to keep the faith burning, you have to stand firm. Ipaglaban mo. Ipaglaban mo yung tama. Kahit na marami sila at nag-iisa ka lang. Kahit nag-iisa ka lang, ipaglaban mo. Kasi ito yun eh. Ito yung tama eh. So, stand firm. Napakaliwanag. So, anong suggestion ng next slide po? No? Ito, gamitin natin ulit yung sabi dito. Sabi niya, tinan ko na yung text. Wala palang di nakasulat kung saan ko nabasa. Okay, tingnan ko. Sabi dito, nabasa ko yan sa 1 Peter 5:9. No? Sabi dito, but resist him. Tinutukoy dito yung kaaway, yung Diablo. Firm in your faith, knowing that the same experience of suffering are being accomplished by your brethren. You are in the world. Sabi niya, resist. Labanan mo. Yung mga mali, yung gawa ng kaaway, labanan mo. Sabi niya, sabi niya, firm in your faith, knowing that the same experience, suffering, diba? So pareho-pareho tayong may pinagdadaanan. Dahil pareho-pareho tayo na sa mundong ito. Anong sabi? Firm. Stay firm. Stand firm in your faith. Kasi pareho-pareho lang naman tayo eh. Pareho-pareho tayong nasa mundo. Pareho-pareho tayong pinagdadaanan. Diba? Kamatayan na natin ang pananampalataya natin. Kamatayan na natin. Huwag na tayong mauga. We have to stand firm. Amen? Praise the Lord. Palakpakan nga muna natin yung Panginoon. Oh, hallelujah. Praise God, ano? Praise God. So, pare-pareho lang tayo at nandito tayo na sa mundo. We have to stand firm. So, bilis lang, no? So, next suggestion, sabi ni Apostol Pablo. Act like men. So, ano nga ba? Sabi ko dito, act like men. Napasama pa doon dito, ano? Sabi ko, kinuha ko na lang yung characteristic ng isang lalaki. Sabi dito, ang isang lalaki daw, dapat may integridad.
Ang mga tatay, may integridad ba tayo? Ha? Napakahalaga ito sa lalaki na mayroon tayong integridad. Kung anong sinasabi natin, totoo. Amen? Ang hirap pasunurin ng anak natin kung tayo walang integrity. Bilang isang ama, dapat may integridad tayo. Bilang isang lalaki, may integridad tayo. Pinanghawakan. At walang compromising. Gagawin natin ang tama kahit walang nakakakita. Amen? Kung magtrabaho tayo ng tama at naaayon sa katuwiran ng Diyos. Okay? Kasi dapat tayo may integridad dapat bilang lalaki. Amen? So sabi dito, isa pang karakteristik ng lalaki, responsibility taker. We have to take the responsibility. Ano bang inatang ng Diyos sa atin bilang isang lalaki? Kung mapapansin mo, mabigat ang responsibilidad ng isang lalaki. Kasi ang lalaki dapat provider. Amen? Tayo nangunguna, tayo yung hunter na mag-provide sa ating pamilya. Pangalagaan ang ating asawa at mga anak. Ilagay natin sila sa maayos na kalagayan. That is the responsibility of a man. Kaya sabi na po sa Pablo, act like men. Ang problema ngayon, maraming lalaki ngayon, hindi na ginagawa yun. They don't act like men. Nagiging sila. Kalungkot man, pero ang focus nila sa mga bisyo na. They don't focus on their family. Ano ba, hindi na nila na-check sa asawa nila kung okay lang ba yung asawa niya. Ang importante sa kanya, nagagawa niya at nag-i-enjoy siya sa labas. Sabi niya, hindi kasi maiksi lang ang buhay. Dapat i-enjoy ko. I-enjoy mo nga, pero yung kasama mo, nasa kalbaryo. Diba? Maraming nanay dito na nasa kalbaryo ang buhay dahil sa kanyang asawang lalaki. Kaya ano nangyari? Di ba? Nasisira ang pamilya dahil ang tatay hindi umaastang lalaki. They don't take his responsibility from God. Inatasan yan utos ng Diyos yan Huwag maging tamad. Huwag pakainin ng tamad. Ang lalaki ngayon, tamad. At mas masipag pa yung babae. Amen? Agree, hindi? So, act like men. Panawagan mo sa atin ngayong mga lalaki. Mga kabataang lalaki. Hindi kayong inutil. Act like men. So ano pa? Ability to take initiative. Ito daw yung lalaki. Pag may nakitang problema, they take initiative. Para pagkasunduin. Sabi doon, disunity, di ba? So, kung ikaw ay lalaki, nakita mo may mali, tumayo ka sa kanila at pagkasunduin yung hindi nagkakaunawaan. Take the initiative. Di ba? Imbes ng gatungan mo pa, hindi pare, tama yung sa'yo. No, wala kang papanigan. You have to take the initiative para ayusin ang problema. Kasi pag ginatungan mo yun, inapuyan mo, lalong magkakagulo. Amen? Ito yung karakteristik ng isang tunay na lalaki. Hindi nanggagatong, di ba? Hindi marites. Ito ngayon, panahon ngayon, marites pa yung lalaki kaysa babae. Di ba? Chismoso pa. Amen? Bagay, ngayon may hiring, chismoso. May hiring, malaki sa yung sweldo. Pagiging chismoso. So yung lalaki hindi marites. No? And dapat, stand by your word. Kung anong sinabi mo, panindigan mo. Ito yung lalaki. And act as a leader. Ano yun? I-lead mo. I-lead mo ang pamilya mo. Dito tayo patungo. Patungo tayo kay Kristo. Lumilihis ka ng landas. Ito'y daan. Ito yung katotohanan. At ito ang buhay. Dito tayo. Amen? Dito tayo. So, bilang lalaki, responsibilidad natin na ituwid ang ating mga anak. Gabayan ang ating mga anak at dalhin sila sa naaayon at katuwiran ng Diyos. Ito daw ang lalaki. Ang tanong, nag-a-act like men ba tayo? Kayo na nakaalam niyan, mga kapatid.
Ito'y paalaala ni Apostol Pablo sa bawat isang kalalakihan, lalong-lalo na sa mga tatay. Napakaliwanag. You must have the integrity, responsibility taker, ability to take initiative, stand by your word, and be a leader. Amen? Palakpakan mo natin ang Panginoon. Pang-apat na suggestion ni Apostol Pablo, be strong. Huwag tayo lalambot-lambot. Nabigyan ka lang ng anak mo. Tumiklop ka na. Okay lang yan, anak. Marami sa social media ngayon, di ba? Magagalit ka na. Galit na galit. Pagbigay ng pera, ay, okay, sige, tuloy mo lang yan. Ay, tama yan, anak. Sige. Sabi na, be strong. Na-bribe ka ng anak mo. Okay lang, sige, okay lang yan. So, na-justify yun naman yung mali. Sabi doon, gano'n, sexual immorality. Oh, okay lang yan na. Kasi, so, nasan doon? Nasan tayo? Paano yun? Be strong. Paglaban mo. Maging malakas ka. Huwag kang titiklop. Kasi, ang pinaglalaban mo, tama. Ang tinutuwid mo, tama. At tandaan mo, mga kapatid, kapag ipinaglalaban natin ang tama, mamanahin ng ating mga anak yan, generation to generation. Kata, generation to generation. Iaangat tayo ng Diyos. Ang pamilya natin, ang angkan natin, iaangat ng Diyos. Yung pangsamantala yun eh, yung gawa ng Diablo, ito tama, pangsamantala lang yun. Pero tutupukin din ng Diyos in the end times. At saan ka pupunta? Pinaliwanag ni Pastor Anthony nung nakaraan, yung impyerno, yung fire, di ba? Dahil sa pagiging mahina mo, dahil sa hindi mo ipinaglaban ang katuwiran ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, tinalikuran mo ang pananampalatayang pinahawakan mo, napunta tayo sa impyerno. Sabi ni Pastor, hindi niya naman talaga, kasi sabi daw, kapag tunay na tumanggap sa Diyos, ay hindi na yan natitinag. Malakas na yan. So ito, sabi na sa Joshua 1:9, paalala ng Panginoon kay Joshua, at the same time sa ating lahat, be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Talikuran ka man ngayon ng anak mo na itinutuwid mo ng tama. Hindi ka man bigyan ng allowance. Hindi ka man bigyan ng pera ng anak mo. Be strong. Kamatayan na natin ang ating pananampalataya. Keep the faith burning. Tandaan mo, may hangganan ang lahat. Ang pagyayabang ng anak mo, dahil mayaman na siya, diba? Mayroon na siyang katungkulan, may maganda na siyang kalagayan, sino nagdala sa kanya yan? Ikaw. Diba? Bakit? Kasi ginawa mo bilang tatay, you act like men. Alam mo yung ipinaglaban mo, yung dapat na kanilang lakaran. Sabi nila, mag-aral kang mabuti. Ito dapat ang tinuturo natin. No, imbis na karamihan kasi ngayon ang problema, nakaano tayo sa pera eh. Nakafocus na dapat magkapera ka na, maganda. Kaya huwag nating hayaan na matuto kaagad ang ating mga anak sa pera. Eh ngayon, tinuturo, pagdating ng Pasko, mag-ikot ka sa mga ninong mo. Manghingi ka ng pera. Ngayon, yung pera, hindi naman mapangasiwaan ng tama, naliligaw yung bata. Nagiging mukhang pera. So, huwag nating turuan yung anak natin na magmukhang pera. Turuan natin, ano bang tama? Nak, magbasa ka. Make yourself valuable. Magbasa ka, mag-aral ka. Kahit mahirap lang tayo, anak, kailangan edukasyon, ipaglaban natin. Ito yung mahalaga para sa'yo. Ito ang tama para sa'yo. Kahit wala tayong kainin, basta mag-aral ka, magtapos ka. Okay? Gumawa ka ng tama. Magrespeto mo ang bawat taong makakausap. Maging mapagmahal ka. Dapat yun ang tinuturo natin. No? And we have to be strong on that faith. Yun ang ituro natin sa anak. Huwag nating pabayaan mabuhay sila sa kalye at magtrabaho na ng maaga. Dahil kung magkagaron, mamanahin niya lang ang kahirapan.
Mamanahin niya lang ang kahirapan, imbis na mabago pa. Kasi iangat. Tayo mahirap ngayon. Oo, pero kapag itinama natin sa pamamagitan ng pagtuwid at pagsunod sa katuwiran ng Diyos, iaangat tayo. In the long run, magbabago ang buhay natin. Kung hayaan na lang natin, pabayaan na lang natin na sakali sila mabuhay, wala na kinabukasan yun. Kamatayan niya na lang ang kahirapan. Kaya ang problema ngayon ng matanda, dahil hindi niya napangasiwaan ang kanyang pamilya, yung mga anak, minanay ang kahirapan, yung tatay, matanda na, nagtatrabaho pa. Hindi ko sinasabing nag-i-invest ako sa mga anak ko. Pero kapag minana nila yung pagmamahal na ibinigay sa iyo ng Diyos, kahit hindi ka manghingi, alam ng anak nila yung responsibilidad nila. Kasi tinuturo, naalala mo kanina, responsibility taken. Di ba? Responsibilidad ng bawat anak na lingunin naman ang kanyang pinanggalingan. Amen? Itong tatay ko, mabuti ito eh. Tinuro niya yung tama sa akin. Kaya, I gain. Sabi niya, nakinabang ako sa kanya katuwiran na ibinahagi niya sa akin. So, in return, alagaan ko yung tatay ko, ang nanay ko. Amen? Hindi investment yon. Pagsunod yon sa Diyos. Amen? Palakpakan na muna natin para sa nagiging seryoso tayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Praise God. So be strong, be courageous, do not be afraid, do not be discouraged. Huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Ituwid natin ang ating mga anak. Itama natin ang landas na dapat nilang tahakin ayon sa katuwiran ng Diyos. Bakit? Balikan ko lang pala, naalala ko lang yung sabi doon sa kanina. Parang nawala dyan. Put the armor of God. Parang hindi nadaan. Nasa salamin ko. So, mayroong isang teksto, nawala nga rito, no? Be strong and discouraged. Sabi doon sa isang teksto, bilang isang mananampalataya, we have to put the full armor of God. Ano yon? Ito yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, pagbibasa ng Biblia. Diba? Itong prayer, natin? Yung pananalangin natin sa araw-araw, dapat hindi natin kinakaligtaan yan. Yung fellowship, diba? Yung devotion natin sa pamilya, dapat hindi nawawala yon. Bakit? Kasi yun yung full armor ng Panginoon. Yun ang ating panlaban sa kaaway. Kapag ito ay na-miss na natin, hindi na tayo nananalangin, hindi na tayo nagbabasa ng Biblia, hindi na tayo dumadalo sa lingguhang gawain natin dito, wala na tayong devotion, wala na tayong fellowship, ano mangyayari sa atin? Manghihina tayo, mga kapatid. Kaya, yung pagiging strong mo, lalampa-lampa ka na ngayon. Diba? So, hindi ka na strong. Madali ka nang tanghayin ng mundong ito. Amen? So, anong dapat? Put the full armor of God. Ephesians 6:10. Put the full armor of God. Sabi doon. So, huwag natin kaligtaan ang pagbabasa ng Biblia. Panalangin, fellowship, devotion. Create a great relationship within the community. Maging ilaw tayo ng ating komunidad bilang isang mananampalataya. Amen? Ito ho dapat. Kapag yan ay na-miss mo, ang kalakasan mo na nagmumula sa Diyos ay lalambot, hihina, at tatanghayin ka ng mundong ito. Amen? So, anong kailangan natin gawin? We have to be strong. Sabi na Apostol Pablo. Amen?
Ito pong panglima. Ito yung maganda. Ito yung higit sa lahat. Let all that you do be done in love. No, napakabilis ng mensahe, no? Pero alam ko, masaya naman kayo basta mabilis eh. Ito yung sa limang pinag-usapan natin, ito daw ang pinakadakila. Sige, basahin nga natin yung 1 Corinthians. Chapter 13 yan, 1 Corinthians. Basahin ko lang. No? Tingnan nyo rin yung inyong Biblia sa chapter 13 ng Corinto. 1 Corinthians, chapter 13. Sundan nyo po ang aking babasahin. Sabi dito, if I speak in the tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understanding, all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains, but have no love, I am nothing. Di ba? Napakaganda ng pagpapaalala na ito sa atin. Sabi na, if I gave away all I have, totoo ito. Ito, I can testify with this. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. Totoo po yun. Totoo po yun. Grabe. Ako nag-testify. Magte-testify ako dito. Sabihin na naman ng mga kapatid natin, ang mensahe ni Pastor ay testimony. Pero ito'y totoo. Pinapatunayan na natin na totoo. No? Kasi nangyari mayroon akong mga tinutulungan na mga sabi nating mahirap, pero ang pagtulong ay may kayabangan. Alam mo, naghirap lang ako, naubos lang yung pera ko, but I gain nothing. Because of what? Walang pagmamahal eh. Kung tutulong ka, dapat may pagmamahal. Let all that you do be done in love. Kahit walang pera, kapatid eh. Maramdaman lang ng tao ang pagmamahal. Okay na yun eh. Maranasan niya yung presensya, yung kabutihan mo, yung pagmamahal. Yun ang mahalaga. Kahit ubusin mo yung pera mo dahil mayabang ka, you gain nothing. You gain nothing. So anong suggestion? Sabi niya, pag may nabalitaan kang may sakit, bisitahin mo yung kapatid. Di mo naman kailangan magbigay ng pera kaagad. So kung ano yung kailangan, yun lang. Huwag kang bida-bida. Pakitang tao, mayabang ka. Ano sabi ni Malupiton? Alam na ng mga kabataan kung sino si Malupiton na nag-react ako. Diba? Huwag tayong bida-bida. Let all you do, that you do, be done in love. Yan ang pinakadakila sa lahat. Amen? 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 Palakpakan muna natin ang Panginoon. Alam mo, napakaganda ng mga kanta, no? Namnamin lang natin ang ating pagiging buhay Kristiyano. Kung talagang totoong tinanggap mo na si Kristo, hindi ko sinasabing hindi kayo mawawala ng kahirapan, pero i-enjoy na natin to. Ano man ang pinagdaanan natin, ano man ang kalagayan natin sa ngayon, panghawakan na natin ang ating pananampalataya. Keep the faith burning. I-enjoy mo na, kapatid, kahit may pinagdaanan ka pang mabigat na karamdaman. Keep the faith burning. Ito na ang buhay natin. Amen? Nandito na tayo. I-enjoy na natin ang biyaya ng Diyos na ating tinanggap kay Kristo Jesus. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. So sa aking pagtatapos,
So ito yung ating conclusion. No? To keep the faith burning, always... naman. Kulang. to keep the faith burning, always keep and remember these 5 things. A reminder from Apostle Pablo. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, and let all that you do be done in love. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Sige po, tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, ikaw po'y aming pinupuri at patuloy na dinadakila sa lugar na ito. Hinihingi po namin ang patuloy mong pagkilos sa lugar na ito at sa bawat pamilya na narito, Ama. Sa bawat kapatid ko na nandito, Ama, kumilos ka sa kanilang buhay, Ama. Puspusin mo sila ng pagpapala, Ama. Puspusin mo sila ng kalakasan, karunungan at kaunawaan na sa aming pamumuhay sa mundong ito ay baon-baon namin ang pananampalataya na nagmumula sa iyo. At huwag mong hayaan na ito'y humina. Bagkus kumilos ka sa bawat isa na ito'y patuloy mag-alab sa aming puso at maipaglaban namin ang pananampalatayang nasa amin na, Ama. Salamat po, Ama, sa iyong mga patnubay at gabay at pag-iingat sa bawat isa. At hiningi po namin ang iyong presensya na abutin mo ang bawat kapatid ko na nangangailangan sa mga oras na ito, Ama. Ano pa po ang kailangan niya ngayon? Ito po'y healing. Kagalingan, O Diyos, sa bawat karamdaman ng kapatid kong ito, Ama. Ikaw pong nakakaalam kung ano pong kanyang naranasan. Kami po'y sama-samang lumalapit po sa inyo na dinggin mo ang kanyang panalangin. Maging ang mga kapatid kong itong na may pangangailangan sa financial, O Lord, akin pong nilalapit sa inyo. Sama-sama po kaming nananalangin. Dinggin mo po ang kanilang panalangin. Ganon din po ang aking mga kapatid, O Diyos, na may pinagdadaanan ng hindi magandang relasyon. Nasisira po ang relasyon ng kanilang pamilya, ang relasyon niya sa kanyang mga anak, ang relasyon niya sa kapitbahay, sa kanyang kapatid. Inilalapit po namin sa inyo. Sama-sama po kaming nananalangin sa mga oras na ito. Dinggin mo po ang kanilang panalangin. Sa mga kapatid ko, Ama, anuman ang kanilang dalangin sa mga oras na ito, hindi ko alam. Ngunit ikaw ang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay, nakakaalam ng kung anong laman ng kanyang puso't isipan. Dinggin mo po ang kanyang panalangin. At Panginoon, sa mga oras na ito, itinataas po namin ang bawat ministeryo ng iglesyang ito. Ang bawat teachers, pastors, ang school, Moses Cradle Academy, ang lahat ng kamanggagawa at bawat pamilya na ito ay akin pong itinataas sa iyo. Pagpalain mo po ito. Palaguin mo ang aming kabuhayan. Palaguin mo ang aming mga pangangailangan. Itinataas po namin si Pastor Rafe sa inyo na siyang leader namin at nangunguna bilang tagagabay sa mundong ito, sa iglesyang ito, na naway bigyan mo po siya ng mahabang buhay, kalakasan at karunungan, maging ang kanyang buong pamilya, Ama. Nang sa ganun, kami po'y makapaglingkod pa ng may kasiyahan, ng mahabang panahon pa, na sama-samang makapaglingkod po sa inyo, Ama. Itinataas po ang bawat isa, ang bawat finances, ang bawat hanap buhay, ang bawat negosyo ng bawat kapatid kong ito. Naway ikaw nga pong mag-ingat at magpala sa lahat ng ito. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing. And now
I'm shouting. You got me leaping, and now I'm singing hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me.